ayan po at isa pong mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng karamdaman. At of course, yung pong lagi ko sinasabi rito, may iwas kayo dito sa mga politiko mga kawatan. Ayan. At bago po tayo pumunta ng ating main topic, hindi ko po kasi alam kung anong uunahin ko. Pero siguro unahin ko na muna itong mga kabastusan ng mga nangyayari pala dyan. Habang sumisinghot po pala itong mga animal na ito, talaga nagpipista pala talaga sila. Nakahain sa lamisa nila yung mga pulburo na yan at wanto sawa silang humihigop. Hindi na po nila sinisip-sip ito, humihigop na po talaga. At yan po yung abangan po ninyo yung paglabas po ng USB na yan. At ang nakakahindik-hindik pa po dyan na makikita ninyo, yun po palang mayroon pa pala silang 6 video. Mga baboy. Grabe. Ang sama ng tabas. Kadiri. Ito na yung sinasabi ni Pastor Kibuloy na hindi lamang talaga humihigop sila dyan, kundi talagang mayroon pa silang mga sex activities dyan. Grabe. Kung makikita niyo, masusuka kayo. Sobra. At ayun, hindi ko lang alam kung ipapalabas nila yan. Pero malamang ilalabas nila yan dahil ngayon po ay pinaplansa lang nila yung kung ano yung mga posibleng kaharapin nila pagka inilabas nila yan. At yun muna ang pinaplansa nila ng kanilang mga abogado. At hindi ko po talaga pasensya na po kayo doon sa umaasa na magpapatawa ako ngayon ay hindi ko magawang magpatawa ngayon. At grabe, nakakadiri talaga. Sobrang nakakadiri. Yak. Makikita mo yung habang nagtutusok-tusukan sila, yun po bang imagine nyo lang yung parang interior ng guma ng guma ng truck na akala mo ay yak. Ewan ko. Di ko sabagay, hindi po imposible talaga yan dahil nga pagkabangag na ang tao ay hindi na po talaga nila alam yung kanilang ginagawa. At yun. Kaya lang talagang nakakadiri. Talagang hindi mo ma-imagine kung yung mga ganyang katatanda na rin na nagagawa pa nila yung mga ganon. Diba? So, yan po yung yan po yung epekto ng droga na yan. Talagang sisirain ang utak mo niyan. Pero yun nga lang po ang nakakapagtaka rito. Kung yung ordinaryong tao, yun kung lang, ordinaryo lang dyan sa kantong. Yun lang nabalitaan na nagdodroga, lulusobin na yan ng mga kapulisan. Pero bakit ngayon walang nilulusob na talagang kitang-kita na yung pagiging dorigostan na itong mga nandyan sa gobyerno? Halos lahat po nandyan, napakarami po ng mga talagang sumisinghot talaga, humihigop pa. Grabe. Talagang maduduwal talaga kayo. Sa totoo lang, kaya hindi ko magawang patawa ngayon dahil sa totoo lang, naduduwal ako. At pero ito lamang, may lang po ako, may bumabagabag lang po sa utak ko. Yun pong panahon ni President Duterte, panahon ni De La Rosa na yan, na siya ang chief PNP. Hindi niyo ba alam ito? Yun ang tanong ko
Sa kabila yung kagaya ng kay Kusiting niyan, wala bang sinabi si Kusiting sa inyo dati? Na ganyan itong mga ito. Grupo po pala ito, grupo. Grupo ng mga alta-altahan ko no, ng mga durog. Ngayon, kung hindi mo alam ito dati, De La Rosa, ay napakahina mong nilalang. At kung alam mo ito, at pinalagpas nyo ito, iyan na yung kabayaran ng desisyon mo na yan na mali. Kung alam mo. Kung alam ninyo ito, pero alam ninyo yan, maaari bang hindi nyo alam yan? Bakit ganon? Oo, ngayon, kayo ngayon ang ginigipit nito mga ito. See? Yan na yung kabayaran. Sinabi ko, yan ang kabayaran nung pagpapalampas ninyo na hindi patas yung inyong pagtatrato sa mga bangag. Di ba napakaraming namatay dahil dyan sa kaso ng mga drugs na yan. Di ba yung mga tokhang na yan? Napakaraming namatay. Yan hindi niyo alam? O ngayon, ano masasabi mo ngayon? Na namimiligro kayong dalawa ni President Duterte dahil dito. Sana ang sa akin lang, kung hindi nyo alam ito dati, napakahina nyong nilalang. At kung alam nyo man yan, dati pa, well, talagang doon na papasok yung laging sinasabi ng mga karamihan ng mga tao na ang batas ay para sa mahirap lang. Dahil tingnan nyo, kung alam nyo yan dati, bakit hindi nyo tinukhang yan dati? Grupo pala ito eh. Hindi maikakaila, napakarami palang mga grupo nito. Napakarami itong mga sangkot dito. O ngayon, kaya nyo pa bang kunin yan, lipulin? Wala na. Kayo ang malilipol. O tingnan nyo mga ginagawa na yan. Ilang bang bisis sinasabi yan ng ICC na yan na hindi papapasukin. Pero papapasukin at sinasabi pa nitong si Remulla na mamamatay na nga lang ito. Wala silang pakialam basta papapasukin nila na hindi sila makikialam. Maaari ba yun? Katarantaduhan yun. Sino ang magsaserve nung warrant of arrest na yan? ICC? Hindi po. Police din po natin. See? Yan na yung kwan. Yan ang sinasabi ko eh. Talagang kahit na sino ang umupo, talagang mayroon at mayroon talaga. Napapaboran talaga itong mga ma-impluensyang tao at saka itong mga mayayaman kuno ng mga taong ito. Papaboran talaga. Dito nakitang-kita na eh. Oh. Kaya kasalanan nyo rin kung ano ngayon yung panggigipit sa inyo. Kagaya mo, Senador Bato de la Rosa, kasalanan mo rin yan. Pagdusahan mo. Dahil isa ka rin pala doon sa nagpapatupad ng batas na sa mahirap nyo lang pinapatupad ang batas. Pero dito sa mga mayayaman na ito at mga ma-influensyang tao nito, hindi nyo ipinatupad ang batas. Yan na, bubukol at bubukol yan. Maniwala kayo sa akin. Yan na ngayon ang mangyayari. Ito na nga po yung nakakagalit. Kaya hindi ko kayang magpatawa ngayon dahil nga kita ko na eh. Kalokohan ito, Senador Bato de la Rosa, na wala kang hindi mo nakita ito. Hindi mo alam ito. Kalokohan yan. Hindi mo lang ipinatupad ang batas. Kaya yun po yung sinasabi ko. Kaya ang sinasabi ko po rito, hanggat hindi totoong kriminal ang magiging presidente, paulit-ulit lang po ito.
At kung hindi talaga makabayan ang presidente, ito lang po ang paulit-ulit. Kaya ang mangyayari nito, para tayong yung nasa Nigeria, nasa Somalia, hindi po malayong mangyayari sa atin. Kinakain na lang nila lupa. Grabe. Kung mayroon man dapat sisihin dito, kayo mismo na nagpatupad ng batas, lalo na ikaw, De La Rosa, kasi ikaw ang chief PNP. Kung ito, pinagpapatay nyo lahat itong mga ito, di ngayon sana, wala kayong problema. O ngayon, babalikan kayo. Hindi lang babalikan pala. Hindi nga sila tumatanaw ng utang na loob eh. Ay kung dito nga kay President Duterte na ang daming mga nagdaang mga presidente hindi pinayagang ilibing si Marcos Sr. diyan sa libingan ng bayani. Pero nung dumating itong si President Duterte, siya lang yung tanging presidente at napakarami pa ng batiko sa kanya bago na ipalibing yan. Pero dahil sa may paninindigan itong si President Duterte ay napalibing. Pero nasaan ngayon? Siya ngayon ang ginigipit. Gigipitin. At tinatakot pa nitong administration ito ng ICC na yan. Yan ang pagkakamali ninyo, hindi nyo pa pinatay itong mga ito. Ngayon sa totoo lang, kalabisan. Kung sasabihin ko sa inyo ngayon, sa harapan ninyo, kahit sinong ilagay niyong presidente, wala na. Pero mayroon pang isang tao, ilagay lang ninyo ako, 1 hanggang 2 buwan lang ilagay niyo akong presidente. Pag hindi ko nilipol ito, tinudas ko lahat itong mga ito. Ito yung mga salot sa lipunan na ito. Putya! Ito yung mga napakasarap tudasin itong mga animal na ito. Yan dapat ang magpresidente, yung may kwan. Kriminal dapat. Hindi yung kriminalan lang. Kaya sabi ko, I'm sorry. Pasensya na po doon sa makakapanood dito. Kahit pa, sino yung ilagay ninyo yan? Paulit-ulit lang po ito. Iyan at yan pa rin po. Hanggat hindi niyo tinutudas yung mga congressman at mga senador ng mga kawatan na ito, wala. Sino ang magdi-disagree dito sa sinasabi ko? Palagay ko walang kokontra dito sa sinasabi ko. Dahil yun na eh. Paulit-ulit ko yung sinasabi, wala nang kapag-asa itong ating mga mahihirap na kababayan. Hanggat nandito itong mga kawatan na ito mga nakikita ko, yung mga hiring-hiring dyan sa Senado at sa Kongreso, pag nakikita ko ito, ang tingin ko sa kanilang mga demonyo ito. Mga kawatan talaga. Sobra ang pagiging na wala nang kakontentuhan sa buhay, wala nang katigil-tigil sa pangangawat sa taong bayan. Sa pera ng bayan. Wala nang batas na kailangan ipairal diyan. Maniwala kayo sa akin. Ngayon ba, umiiral ba ang batas ngayon? Walang batas. Hindi nyo nakikita. Yung pagdideploy lang nila ng SWAT dyan sa QOGC na yan. May batas pa ba dyan? Wala nang batas. Kaya yung mga kababayan ko, ipakita nyo sa akin. Sana maihabol pa natin. Ihabol nyo na. Na sana itong mga kapanood ng kwan ito, video kong ito, i-share nyo na po sa lahat ng inyong mga kaibigan, sa lahat ng tao. Pwede pa tayong humabol. Ngayong 2028. Dahil hindi rin natin sigurado, itong si Inday Sara, wala tayong kasiguraduhan dyan. Dahil wala nga kayong naririnig din.
Hindi tayo nakakasiguro. Kung yan ba ay tatakbo o ano, hindi natin alam. So, ang sinasabi ko po rito, bilang para may reserba lang po tayo. Sikapin nyo na po maparami ang subscribers natin. Para sa ganun, alam natin na pwede nating ipanalo sa susunod na presidential election. Wala po akong hangad yan. Kahit kailan, wala po akong interes sa politika. At matagal niyo pong naririnig sa akin yan na wala po talaga akong plano dyan. Pero kaya nga sinasabi ko sa inyo, yun lang ilagay ninyo ako na 1 hanggang 2 buwan lang eh. Hanggang 2 buwan lang. Minimum of 1 month, maximum of 2 months lang yan. 2 buwan lang po. Hindi ko na kailangan ang tumagal pa. After ng 2 months na yun, halimbawa, magre-resign ako. Kasi alam ko doon sa 2 buwan na yun, mapapatay ko na lahat itong mga kawatan na ito. Lalo itong mga kawatan, itong mga sumisira sa bayan natin, ito lalo itong mga pulburo na addict na ito. Dapat ito lahat pinapatay na. Sino ang gagawa niyan, Aber? Magsalita nga kayo kung sino ang pwedeng gumawa niya. Kung meron pwedeng magawa, wala. Suportahan natin. Kung sino ang tatayo dyan na magsabi na pagka nanalo, papatayin niya lahat ito, okay, tuduhan na natin ang suporta. Pero ang sinasabi ko po rito, kung wala rin lang kriminal na magiging presidente, huwag na kayong bumuto. Wala rin yan. Pare-pareho lang yan. Ano ba ang hangad ko sa pagiging presidente? Wala po akong alam. Para patakbuhin ang Pilipinas. Pero ang sinasabi ko po dito, kahit gaano katalino ang presidente, kung hindi malilipol at hindi mapatay lahat itong mga kawatan na ito, wala rin po. Unang-una, ikukon lang nila yan. Irarambol-rambol lang ng Senado at saka Kongreso yan. Kutsa! Maniwala kayo sa akin. Wala na. Wala na. Ang sinasabi ko po rito, hindi ko po kailanman inisip ang pasukin ang politika. Pero sa pagkakataon pong ito, kahit na gustuhin ko ngayon, pero pagkatapos niyan, isa lang, paulit-ulit ito, paulit-ulit, 1 buwan lang hanggang 2 buwan lang. Bakit na hanggang 2 buwan lang? Mahaba na sa akin yun. Yung 1 buwan nga lang, baka matapos ko ang misyon kung tudasin lahat yung mga politiko, mga kawatan na yan. At tudasin yung mga nagpapasira sa bayan natin ng mga higop na, mga singhot na yan. Tutudasin ko lahat yan. Sige daw. Mag-suggest nga kayo kung sinong tao ang pwedeng ilagay dyan bilang presidente. Wala. Ako na ang nagsasabi, wala. Si Inday Sara, oo, diplomasya yan. Pero hanggat dinidiplomasya mo yan, itong mga kasangga niya na mga Kongreso at saka Senado na yan, kakalabanin ka lang eh. So, ikaw na presidente, hindi ka makakakilos. Pag hindi mo hawak lahat yan, para maging hawak lahat ni Inday Sara yan kung sakali, ang gagawin lang niya, kagaya itong ginagawa ni Bangag na ito, na lahat yan, ilalaspag yung pira na yan. Lahat yan, ibibigay lahat yan, pati mga proyekto na yan, mga bilyon-bilyon ang pinag-uusapan. Kaya walang mangyayari. At yun pa rin. Ito na, nag-o-offer na ako eh. I-subscribe nyo itong channel ko. Yung gustong malipol itong mga kawatan na ito. Tingnan ninyo yung mga mata ko habang nagsasalita.
na itong mga binibitawan kong salita na ito, hindi para sa akin. Sinabi ko na po yan. Hindi po, bobo po ako. Wala po akong alam para patakbuhin ang Pilipinas kung ako ang magiging presidente. Wala po akong alam dyan. Pero bakit ko gustuhin po pasukin yan? Dahil yun ang sinasabi ko, sisiguraduhin ko lang na mali po lahat itong mga kawatan ng mga politikong ito para wala na. Baka hindi ninyo alam, mga kaibigan, mga subscribers ko, mga kababayan ko, bilyon-bilyon po. Ilan niya, mga congressman? 300 plus yan. Bilyon-bilyon yung mga napupunta sa kanila. Dito sa mga senador ito, bilyon-bilyon din. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo. Kailangan natin na may presidenteng kriminal. Bakit ko sinabing 1 to 2 months lang? Kasi oras na nag-oath-taking ako, nanumpa na tinatanggap ang pagiging presidente ng Republika ng Pilipinas. Kasabay ng oath-taking ko, pagbaba ng kamay ko, nandyan na yung order ko na ipunin na lahat itong mga kawatan ng mga congressman at mga kawatan ng mga senador na ito, ipunin na lahat dyan. Halimbawa dyan sa opisina ng Senado or either dyan sa Kongreso mismo dahil maluwang yan. Dyan nga nagsusuna, di ba? Ipunin, yun din, pagbaba lang ng kamay ko. Ipapatawag ko na sila lahat dyan. Yung mga kawatan. At pagkatapos niyan, rat-ratin ko na ako mismo magrarat-rat sa mga animal na yan. Ako mismo. Lalo na kung alam ko na ang mga kawatang ito na nagpapahirap lalo sa ating bayan na ito, napakasarap sa akin ang rat-ratin ng mga yan. Maniwala kayo sa akin. 175 years old ko na. Gusto kong ibigay yung natitirang buhay ko na 24 years pa. Gusto kong lahat lipulin itong mga kawatan na ito. At itong mga bangag na ito, lilipulin ko yan lahat. Tangina nyo. Nakakagalit na kayo. Ngayon, dyan sa inyong mga grabe. Okay sana kung wala ako napanood na video. Ha? Nandyan kayo sa isang lamisa. Wala kayong ginawa, kundi ganyan na lang ang gagawin nyo, samantalang ang alam ko, nagkumandidato kayo at sasabihin yung paglilingkuran nyo ang bayan. Pero para pala maging malaya lang kayo na magdroga. At pagkatapos pa kayong maging bangag na, nandyan nag-iiyutan pa kayo. Mga bastos kayo. Bastos kayo. Mga kababayan, kailanman wala kayong narinig sa akin na gumawa ako ng channel ko na para pagkakitaan itong YouTube channel ko. Bagkus ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan ko, ang lahat ng kikitain, dahil mayroon naman, hindi naman maikakaila iyan.
lahat yan ibabalik ko sa inyo, ibibigay ko rin po yan sa inyo. Kaya never ko pong inisip na gumawa ako ng channel ko para pagkakitaan to. Katunayan, yung pensyon ko, ibinigay ko sa inyo. Walang natira sa akin kahit sintabos. Doon ko po ipinapakita sa inyo na kung ano yung lumalabas sa bibig ko, yun ang mangyayari. Hindi ko na kayang tingnan itong mga kababayan ko na habang naghihigpit sila ng kordon sa kanilang mga sikmura, ganun na lang itong mga magpakasasa sa pera ng bayan. Tingnan nyo yung mga lumalabas-labas na yan na 20 billion na kung ano-ano dyan ng mga pang-travel lang na mga putang mga kwa na ito. Mayroon pa dyan, wala ka na maririnig na milyon ang pinag-uusapan ngayon. Bilyon-bilyon na. Wala ka ring maririnig dito. Kundi halos araw-araw may nananalo sa luto. Kasi itong mga kababayan natin talagang hindi ko alam itong mga ito kung ito ba ay hindi ko maintindihan. Hindi nyo ba nababalitaan yan? Na dapat ang sinasabi ko rito, huwag nyo nang tangkilikin yung luto na yan dahil wala kayong maaasahan dyan kung nagbabakasakali kayo. Wala. Nakakagalit. Sa tuwing dinadalaw ko itong mga kababayan kong iniikutan na ito, nawala nga talaga silang mailaman sa kaldero nila, tapos makikita ko sa video, nagpapakasasa kayo na tangina nyo. Grabe. Uulitin ko lang mga kababayan ko para maintindihan ninyo. Para lang mapatunayan ninyo na ang sinasabi ko, hindi ko kailangan ang pera dito sa YouTube channel ko. Ibibigay ko sa inyo yung inopen kong bank account diyan. Para ibig sabihin, kayo ang may hawak. At hindi ako. Dahil sinasabi ko naman na wala pa akong wini-withdraw dyan. Bakit ko sinabi ito? Kasi nga, may mga nagko-comment na, for the views. Hindi po ako ganun. For the views na kung for the views, pero saan ba pupunta? Yung magiging revenue nito, sa inyo din po. Ito lang po ang sinasabi ko sa inyo. Uulitin ko lang po. Sige, ibas ninyo ako kung gusto ninyong ibas. Pero ang pagkakaalam ko, sasang-ayon kayo dito sa sinasabi ko na kailangan na may presidenteng kriminal at dapat lipulin lahat yung mga kawatan dyan ng mga congressman at saka lahat ng mga politiko na mga kawatan. Dapat yan malipol. Para maging matino, mabalik. Yung kung ano yung dati. Noong araw, yung halagang piso,
makakapunta ka na sa restaurant. Pamasahe noon, 25 centavos lang. Ay, 10 centavos pala, 10 centavos lang. So doon sa piso mo, napakarami mo nang mabili, makakabili ka na ng bigas, makakabili ka na ng ulam. At ang alam ko, walang ganito katalamak na mga mahihirap nating kababayan. Wala. Pero ngayon, wala nang halaga ang pera. Tingnan nyo naman kung gaano nakamahal lahat ng mga bilihin. Kaya ano yung sinasabi ko? I-subscribe nyo na po itong channel ko. Para tingnan natin sa 2028 kung kaya na may panalo ang presidential election. Sabi ko nga po, never kong pinangarap yan, ang pasukin ng politika. Pero dahil po sa nakikita ko, wala na po akong ibang solusyon pa sa problemang ito. Paulit-ulit ko lang pong sinasabi ito. Hanggat hindi natutudas itong mga kriminal dito sa atin, mga magnanakaw ng mga politikong ito, mga bangag na ito, hanggat hindi mo natutudas yan, mananatili sa kahirapan itong mga kababayan natin. Nakakagalit. Wala na. Sige. Mag-comment kayo. Kung mali ba yung sinasabi ko, na hanggat hindi nalilipol itong mga kawatan na ito, cycle lang po yan. Paulit-ulit lang po yan. Ang magtatamasa lang yan kung sino yung mga nandyan sa posisyon. Kagaya nito ngayon. Nakikita nyo naman po yan. Hindi ko na kailangan bilangin kung ano, sino-sino ang mga bilyon-bilyones na yan na napupunta. Diyan pa lang po sa mga project nitong mga kongresista na ito. Milyon na po yan. Isusubstandard pa nila yung mga project nila. Ayos na kalsada, bubungkalin nila, tapos para magkaroon ng project na yan. Samantalang maayos na kalsada yan. Tapos yung ipapalit nila, substandard na. Kaya makikita nyo, yung kabago-bago na ginawa nilang kalsada. Di ba? Noong pumunta ako dyan sa yung hindi na tuloy na maisog rally dyan sa Bastos, Bulacan na yan. Mula dyan sa Metro Manila, kasi galing ako Mindoro noon. Exit ko dyan sa bypass sa Plaridel ko na yan. Basta exit Balagtas yan. Dire-diretso na po yan papuntang Bustos. Bagong-bagong kalsada lang po yan. Pero, sira na po. Nakita nyo naman po yan sa video ko. Sinabi ko nga po yan eh. Oh, sira-sira na. Paano? Substandard. Yun ang nakakagalit. Uulitin ko lang. Magpakasasa na kayo dahil kapag kainayunan ako ng taong bayan at iniloklok ako sa 2028 na presidente niyo, maniwala kayo sa akin. Ultimong kaluluwa ninyo, susunugin ko. Tandaan ninyo yan. Pasensya na po kayo. At nilalabas ko lang po yung aking desperate versus dito sa nakikita kong mga mahihirap nating kababayan. At saka ito nakita ko sa video na kung paano sila magsaya, kung paano sila magpakasaya sa mga nilalaklak nilang mga cocaine. Hindi lang yan. Kasama yung pagiging immoral nila. Doon na po. Talagang gusto ko nang sumabog. Ina niyo.
Pasensya na po at sa lahat po ng mga subscriber ko, sabi ko nga po, pakalat ko na po ito para maraming makaalam. Baka sakaling mag-subscribe na sila sa channel ko. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.